Okay. Yung pong Court of Appeals ay premise po yung asset na naman nito ni Martin Romualdez. Ayan. O ngayon pa lang pala. Ngayon pa lang na-press. Kaya totohanan na po to kasi may pinipress ng asset eh. Ang iniintay po natin dito, pag nakalabas si Boying, pag nakalabas po si Martin, alam na, napayagan, nahilot na. Pero ito po, kinasuhan na ni Boying sa Sandigan Bayan, tapos tinablan niya po yung request nito ni Martin Romualdez. Sabi ni Martin Romualdez, di ba? Pina-inhibit sa pag-imbestiga ang ombudsman dahil bias daw laban sa kanya. Anong bias laban sa iyo? Kayo nga magkakakampi niyan eh. Matagal ka na nga kinakampihan yan eh. Siguro, hindi na lang maatim ni Boying Remulla. Teka muna. Siguro sabi ni Boying Remulla, puta, lumalabo yung lumabo na yung, nung narinig ni Boying Remulla si Madriaga, umatin pa siya sa Justice Committee, di ba? Nung narinig niya yung mga testimonya ni Madriaga, teka muna, delikado. Hindi mai-impeach nito. Matalino naman niya si Boying, abogado yan. Hindi mai-impeach si BP Sara nito. Pucha, kinakailangan ko na maging parehas o mag-itsurang parehas, di ba? Kailan niya binanatan si Martin? Kailan niya tinira si Martin? Pagkatapos, tinira niya si Martin pagkatapos ng pagpunta niya ron sa House Committee on Justice. Alam niya walang mangyayari rito sa impeachment nito ni BP Sara. Kinakailangan ko ng pumarehas. Kakasuhan ko si Saldico, kakasuhan ko din to si Martin Romualdez. Ngayon, pag hinarang ako, pag ako ay ginipit nitong palasyo, tandaan po ninyo, ayon po rito sa kaya Mike Defensor. Ito po ang kwento ni Mike Defensor. Basa po tayo. Malaking bahagi ng reklamo ay nag-ugat sa affidavit ni Orly Gutesa at ng makasama niya sa Brave 18. Yan. Sa kauna-unahang pagkakataon, binigyang halaga ng ombudsman ang kanilang testimonya upang litisin ang korupsyon. The testimonial accounts of Co, Esquivel, Natividad, and Gutesa should be given full credence. Credible, consistent, corroborated testimonies constitute competent and sufficient evidence. Mga kapanipaniwala daw eh. Okay. Gutesa detailed the systematic delivery of large sums of cash in suitcases. An implied conspiracy exists when two or more. Yan. May umiiral din daw na sabwatan kapag dalawa o higit pang taong kumikilos para sa isang illegal na layunin. So may conspiracy po rito, ayon dito sa mga tao ni Saldico, si Saldico at to si Martin Romualdez. Okay. Yung timing po ang tinitignan ko eh. Kasi before tong impeachment, before Madriaga, siguro iniintay ni Remulla, no? Eto, tansya ko lang, Ang basa ko riyan, tignan ko nga, umaten nga siya, di ba? Tignan ko nga kung talagang may ebidensya tong mga to para ma-impeach si BP Sara. Nung narinig niya yung mga testimonya ni Madriaga, hindi ma-impeach to si BP Sara. Yung pong sa AMLAC, kinakailangan po nilang patunayan niya na bilyonarya si BP Sara. Mali po yung pang-intindi naman ng mga congressman. Hindi po papasayan pag yan po ay sinuri na ni Marcoleta
nila yung magkapatid na Cayetano. Sino pa ba mga pwede magsuri diyan? Sila Kiko tsaka si hindi nila susuriin yan. Yung mga magagaling na abogado yan, si Cayetano, si Marcoleta, magkapatid na Cayetano, si Chis Escudero. Siyempre, babawi yan, di ba? Pucha, masyado nyo akong inaapi, ha? Babawian niya yan. Hindi po makakalusot sa kanila yan. Si Madriaga, patapon na yan. Kasi, ang daling pasinungalingan yung lahat ng mga testimonya niya. Hindi po kayo pwede mag-correction dyan. Si Trillanes, mas madali po kasi wala siyang ugnayan eh. Hearsay. Yung sinasabi ni Trillanes, talagang hearsay lang dahil may nagsabi sa kanya. Kaya nila inimbestigahan. Ano naman ang papel mo? Bakit ka naman nag-imbestiga? NBI ka ba? Wala ka namang papel eh. Okay. So, si Trillanes hanggang Committee on Justice lang yan. Kung si Madriaga, wala. Hindi na po yan. Walang personal knowledge si Trillanes dun sa sinasabi niyang nagbigay yung mga drug lord. Imposible po yun na binangko yun. Hindi ako naniniwala. Huweting nga eh. Hindi pa binangko, dinaan pa sa kaya imposible po yan na yan po ay ano. Alam nyo po, tama si BP Sara pag illegal sa maleta yan. Okay. So, sa madaling salita mga kapatid, eto po yan eh. Parang ramdam nyo rin po yung pagbago ng ihip ng hangin. Siyempre, na-realize ni Remulla, alam nyo po si Remulla, ang ombudsman, hindi siya safe dyan sa ano niya. Di ba? Impeachable yan. Alam na po yan ni Boying, matagal pong mga congressman yan si Boying, na pag si BP Sara po ang naging presidente, lahat ng mga congressman, hawak niya yan. Magiging tauhan niya yan. Majority, mahawakan ng... Wala pa po sa kasaysayan ng Pilipinas. Buhat po nung ako ay nakasubaybay. Mula kay Cory hanggang dito po ngayon kay Marcos, wala pong presidente na hindi niya kontrolado yung majority ng Congress. Hindi Congress, majority ng House of Representatives. So, delikado si Boying kung, di ba, masyadong obvious yung gagawin niya na ipapawalang sala niya itong sila Martin at saka si Saldico. Natukoy niya. Malabong maimpik si BP Sara. Paparehas na lang ako. Tirahin ko na lang yan si Martin. Mapipilit ba siya ng pinsan ni Martin na palayain si Martin? Hindi po. Tandaan po ninyo, yung testimonya rin ng mga to, may delivery rin kay BBM. Kaya, siyempre, anong gusto mo? Ilalaglag natin yung pinsan mo o isasama ka namin? Yung paunti ng paunti, yung lumalakas po yung power ng Remulla sa loob. Tanyo, kahit halos walang ginagawa. Yung kapatid niya, di ba, nariyan pa rin. Ang dami ng sablay-sablay niyan. Mga announcement na, di ba? Marami ng sablay na announcement yan. Na muntik na naming mahuli. Si Atong Ang. Tukoy na namin kung nasan si Saldico. Pero nariyan pa rin. Untouchable, parang ang akala ko, dati between Bersamin and Remulla eh. Ngayon, wala, tanggal na totally yung Bersamin. Yung recto, hindi siguro kasing tatag ng Bersamin yan. Kaya, tansya ko riyan,
si Boy ngayon, kumbaga, inaanda niya na rin yung sarili niya para sa presidency ni BP Sara. Kung mapapakulong niya yan si Martin at saka si Saldico, baka, tsaka iba pa, baka medyo, tapos, konting dikit kay BP Sara, baka makalimutan ng impeachable pala si Boying. Yun yan eh. Siyempre, kanya-kanyang alaga yan. Ayan wild imagination ko na lang. Kasi, para saan? Bakit biglang titirahin? Halimbawa, kung si BBM yung nag-isip niya na ilaglag natin si Martin, bakit? Para saan? Bakit niya ilalaglag si Martin? Alam niya na si Martin kayang-kaya siyang ikanta ni Martin. Wala na mahita si BBM eh. Pag ilaglag niya si Martin, wala siyang mahita eh. Di ba? Pero, si Ombudsman, putya, pangangalagaan niya, 7 years pa siya eh. Ka-appoint lang sa kanya eh. Di ba? Pwede siyang mag-alaga ng kanyang karir eh. Hindi niya tataluhin yung future president. Wala naman. Di naman lulusot tong impeachment na to. Walang ebidensya. Yung kaisa-isa nilang testigo, napatunayan na nagsisinungaling. Wala na. Hindi nga natin makakalimutan. Hindi naman tayo mga politiko. Alam po ninyo, ganito yan, di ba? Uulitin ko na naman. Lahat po ng mga kalaban ng nating mga congressman ngayon, karamihan po dyan kakampi ni Tatay Digong noon. Matagal na po